Dahil ito ay isang non-combat area, ipinagbabawal pa nga ang paglalakad ng mga asong zombie na walang tali. Ang lahat ng uri ng diskriminasyon sa lahi ay ipinagbabawal, maliban sa mga bayani. Narinig ito ni Yuni, at nagsimula siyang humagulgol. Hindi niya maintindihan kung bakit galit ang bayang ito sa mga bayani. Ipapaliwanag na sana sa kanya ni Wo ang bagay na ito, ngunit may napansin si Yuni na tumatakbo sa likuran nila. Isang berdeng nilalang na nangangagat ng buto ang nakita. Sinabi ni Yuni na ang isang ito ay isang aso. Narinig siya ng aso at saka itinoon ang atensyon sa dalawa. Pagkatapos ay ibinagsak nito ang buto sa kanyang bibig. Namilog ang mga mata niya na parang nabihag ng kung ano. Sumugod ang zombie dog sa dalawa. Nakabakaka ang mga braso ni Yoon, naghihintay ng yakap. Ngunit nilagpasan siya ng asong zombie at nagpatuloy sa pagkagat kay Woo sa kanyang mga paa. Dahil sa pagunlad na ito, hindi sila makapagsalita. Nagalit din ito kay Woo, dahil isa ito sa mga ipinagbabawal na patakaran. Ang asong zombie ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa mga tali sa kanila. Pagkatapos nito, lumitaw ang dalawang ito sa pasukan ng bayan. Sumama rin sa kanila ang asong zombie, habang kinakagat pa nito ang buto ni Woo. Nabigo rin sila. Hindi ganito ang inaasahan nila sa bayan. Ang bayan ng mga patay ay katulad ng pangalan nito. Higit pa rito, karamihan sa mga gusali ay nasira. Nagpatuloy sina Woo at Yuni na suriin ang bayan, at nakita nila ang gusaling ito na tinatawag na Undead Tavern. Nagpa siya ang RMC na pumunta sila at kumuha ng ilang impormasyon sa loob. Binuksan nila ang isang pinto na halos malaglag sa kinalalagyan. Halos walang laman din ang bar. Walang mga customer. Maging ang nakatalagang magbabantay sa lugar na ito ay natutulog lang sa likod ng counter. Ang tanging nakakuha ng atensyon ni Woo ay ang misteryosong bagay na parang salamin na may ilang palabas dito. Inihambing niya ito sa isang telebisyon. Pagkatapos ay hinawakan ng RMC ang bagay na ito. Ipinapalagay niya na ang isang ito ay isang magic item. Tinanong pa niya si Yuni kung nakakita na ba siya ng ganitong klaseng bagay. Pagkatapos ay isiniwalat ng bata na ang kanyang ama ay may kasing laki ng palad, at ginagamit niya ito upang panoorin ang kanyang kapatid na babae na sumayaw. Napagtanto ni Woo na kahit ang mga tao sa mundong ito ay mahilig manood ng mga maiikling video. Pagkalipas ng ilang segundo, nawala ang patalastas. Akala ng skeleton map na ito ay sira na. Lumitaw ang isang bagong patalastas, at tampok ang demonyong ito na may pulang-pulang buhok at may sungay na nagpapaalala sa lahat na laging magpahinga at matulog ng maayos. Itinoon ni Woo ang kanyang mga mata sa demonyong ito, dahil sa tingin niya ay pamilyar siya. Naalala niya ang mga oras na nasa loob lang siya ng kanyang opisina at naglalaro ng larong paborito niya. Ang demonyong hari sa loob ng larong iyon ay talagang kahawig ng isang lalaki sa screen. Naisip noon ng aming pangunahing karakter na marahil ang mundong ito at ang laro ay may ilang uri ng koneksyon sa isa't isa. At dahil ang demonyong hari ang tanging clue niya, naisip niya na may ilang uri ng impormasyon ang demonyong ito. Hinarap ni Woo ang bartender sa counter at tinanong kung saan niya makikita ang lalaking ito sa screen. Ngunit ang isang ito ay abala pa rin sa paghahalo ng kung anong malilim na inumin. Pagkatapos ay inikat ng Toro ang kanyang ulo at sinabi kay Woo na mahahanap niya ang lalaking iyon sa screen sa palasyo ng hari ng demonyo. Itinuro pa niya itong mukhang telepono na nakakabit sa dingding. Pinagpapawisan na ang ating pangunahing tauhan habang naghihintay ng buong sagot, Sir. At nadismaya siya, dahil naisip niya na kailangan pa niyang tumawag sa isang partikular na hotline. Nilapitan ni Woo ang isang ito at naisip na para itong hand crank phone. Iniisip niya kung magic item din ba ito.
Inangkin din niya na ang bagay na ito ay masyadong abala upang gamitin dahil ito ay higit sa 3 metro ang taas. Sinimulan niyang pihitin ang dial para sa numero. Pagkaraan ng ilang segundo, sinagot ng kabilang dulo ang tawag, at nagsimula na silang magbati. Nasa kabilang dulo na ngayon ang hari ng demonyo, ngunit sinabi niyang abala ang subscriber na tinawagan ni Wu. Nang marinig niya ang pahayag na ito, hindi nakaimik si Wu. Nagsimula siyang sumigaw patungo sa hari ng demonyo, dahil alam niyang nagpapanggap lang itong abala. Napaglalaroan lang pala ng demonyong king itong isa pang babaeng demonyo na nagngangalang Bella. Si Wu ay may ganitong uri ng ekspresyon, dahil alam niya na siya ay lubos na hindi pinansin. Dahil sa frustration, ibinato niya ang mikropono. Nagulat ang asong zombie, at ito lang ang pagkakataong binitawan niya ang mga paa ni Wu. Samantala, sa palasyo ng hari ng demonyo, na matatagpuan sa nakakatakot na lugar na ito, ang hari ng demonyo ay nakahiga lamang sa kandangan ng babaeng demonyo. Pinaalalahanan siya ni Bella na matagal nang naghihintay sa kanya ang isang nilalang na nagngangalang Thrall. Ngunit ang hari ng demonyong ito ay abala pa rin sa pag-iisip ng kanyang susunod na galaw sa larong kanilang nilalaro. Si Thrall, isang salamangkero na may mga anino, pagkatapos ay nagsalita. Kinausap niya ang hari ng demonyo at sinabi sa kanya na ang isang bayani ay darating muli sa mundong ito. Sinabi rin niya sa hari ng demonyo na ang labyrinth ay haharap sa panibagong pagsalakay at kailangan nilang maghanda kaagad. Ngunit ang isang ito ay abala pa rin sa paglalaro. Parang wala man lang siyang narinig na Thrall. Inis nito ang salamangkero, at tinanong niya ang hari ng demonyo kung siya ay talagang matulungin. And by the looks of it, hindi talaga siya pinapansin. Ilang segundo pa ang lumipas bago niya napagtanto ang ibinabala sa kanya ng salamangkero. Ang hari ng demonyo ay bumangon at nataranta. Inulit ni Thrall ang sinabi niya. Isang bayani ang maglulunsad ng krusada laban sa Labyrinth World. Ang impormasyong ito ay nagsimulang gumawa ng demonyong hari sa takot. Halatang na-trauma siya sa pagharap sa bida. Sa isip niya, 999 na beses na siyang pinatay. Inipon ng hari ng demonyo ang kanyang sarili at ipinahayag na hindi na niya hahayaang mangyari muli ito. Hindi na muling maghihirap ang labyrinth. Pagkatapos ay inutusan niya ang Thrall na tipunin ang lahat ng nakakatakot na commander ng labyrinth. Inihayag niya na magsasagawa sila ng seryosong pagpupulong tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos nito, agad na gumamit ng portal ang salamangkero para makipag-ugnayan sa iba pang mga commander ng Underworld. Nang makaalis na si Thrall, nagtago ang hari ng demonyo at niyakap si Bella. Sinabi niya rito na ayaw na niyang mamatay, 999 na beses na siyang nagdusa. Naalala niya ang mga pagkakataong dumating ang mga nakakatakot na mandirigmang ito at pinahirapan ang labyrinth. Kung paano niya inilarawan ang eksena. Para bang kontrabida talaga ang bida sa kwento. Naalala niya ang bida na sakam at immoral. Ibinase pa nila ang kanilang kaligayahan sa sakit ng iba. Sinabi ng hari ng demonyo na ang mga bayani ay nagdala lamang ng walang katapusang kapahamakan sa mundo ng labyrinth. Mas masama pa sila kaysa sa hari ng demonyo. Balik tayo sa ating pangunahing karakter, pisang-pisang pa rin siya. Talagang naiinip na siya. Napabuntong hininga na lamang si Yuni sa nakita. Abala pala si Wu sa pag-iisip ng mga bagay na katulad ng RPG na nilalaro niya noon. Ang larong iyon ay tinawag na Demon Land Labyrinth. Ang lahat ng bagay ay pareho maliban sa mga panuntunan sa pagpapatakbo. Dahil ang demonyong hari ang pinakapamilyar, ang aming pangunahing tauhan ay humarap muli sa bartender. Tinanong niya kung paano niya personal na makikita ang demonyong hari. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng Toro ang magasing ito,
kung saan itinampok ang isang Grim Reaper na nagngangalang Hello. Ang isang ito ay tinawag na Diyosa ng mga patay. Natahimik si Wu matapos itong makita. Nagalit pa siya nang akala niya ay ginugulo lang siya ng bartender na ito. Makalipas ang isang oras, ganoon pa rin ang sagot ng bartender. Nag-iisip na si Wu na ilabas ang kanyang espada, ngunit pinigilan niya ang kanyang kalmado. Nandoon lang si Yumi, kumakain ng masarap na karne. Dahil napagod siya sa pagtatanong, kinuha ni Wu itong pink na inumin na ginawa para sa kanila. Pagkatapos ay ininom niya ang lahat ng iyon ng sabay-sabay. Pagkaraan ng ilang segundo, nahulog ang baso, at nabasag ito. Nagsisimula ng manginig ang katawan ni Wu. Sobrang sakit din ang nararamdaman niya. May poison effect pala ang kainuman niya lang. At ang isang ito ay nagbawas ng humigit kumulang 200 puntos sa kalusugan. Hinawakan ni Wu ang kanyang kamay, humihingi ng tulong kay Yuni. Pagkatapos ng insidenteng iyon, inisumarize ni Wu ang lahat ng impormasyong mayroon siya. Nalaman niyang ang mundong ito ay tinatawag ding Demon Land Labyrinth. Ito ay katulad ng laro mismo. Pinangalanan ang demonyong hari, at nakakuha siya ng 3 general ng demonyo na nakatira sa itaas na palapag. Para naman sa natitirang 7 general, nagkalat sila sa iba't ibang palapag. Sina Wu at Yuni ay kasalukuyang nasa loob ng kailaliman na kaharian ng undead, ang pinakamababang palapag. Nalaman din niyang si Hila, ang Grim Reaper, ang talagang nagbabantay sa lugar na ito. Talagang sinusubukan siyang tulungan ng bartender. Kanina lang, ang babaeng ito ang pinakamalapit na tao na makakatulong kay Wu na makilala ang hari ng demonyo. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang susunod na destinasyon, naisip ni Wu na ang Grim Reaper Hela ay magiging isang mataas na antas ng boss. At dahil mahina pa siya, alam niyang walang paraan na matatalo niya ito ngayon. Ang aming pangunahing tauhan ay patuloy na nag-iisip na siya ay dapat na magpakatatag muna at pagbutihin ang lahat ng kagamitan na mayroon siya ngayon. At habang naglalakad sila, nakita niya itong prop shop. Ito ay talagang mahusay na timing. Pagkatapos ay nagpa siya si Wu na huminto at kumuha ng ilang karagdagang mga item. Samantala, sa palasyo ng hari ng demonyo, nakahiga pa rin si Athas. Sinabi niya na siya ay talagang pipi. Pagkatapos ay nagambala siya ni Thrall. Ipinaalam ng salamangkero na ito sa kanyang amo na ang mga general ng demonyo ay narito na at oras na para umalis. Sa conference hall, ngunit nadismaya si Doral nang makita niyang abala ang kanyang master sa pagbabasa ng mga drama novel. Nanggugulo lang talaga ang hari ng demonyo. Nagpatuloy ito hanggang sa isang mala teddy bear na nilalang ang pumasok sa silid. Hinahabol ng blonde, hamak na demonyong ito ang teddy bear, ngunit ito ay napakabilis. Nalaman din namin ang pangalan ng oso, na Pipi. Pagkatapos ay tumalon si Pipi patungo sa kama, at dinurog nito ang hari ng demonyo. Nagulat silang lahat habang nasaksihan nila ito, masyadong. Maya-maya ay narinig ang malalakas na ingay sa loob ng silid. 2 bukol sa ulo ni Pipi. Ang hari ng demonyo ay natauhan at nagpasya na talagang oras na upang makilala ang lahat sa silid ng komperensya. Natuwa si Thrall nang marinig ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang demonyong si Haring Athas ay nasa loob na ngayon ng silid kasama ang kanyang 10 demonyong general. Kinakabahan pa rin si Athas nang makita silang lahat na nagkukumpulan sa isang lugar. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pulong sa pamamagitan ng pagpapalam sa lahat na isang bagong henerasyon ng mga bayani ang lumitaw. Lahat ng general ay nakatuon ang kanilang atensyon sa hari ng demonyo. Ibinunyag ni Athas na narito sila ngayon upang pag-usapan kung paano nila hinarap ang mga bayani.
Hiniling din niya na magkaisa at mag-isip ang lahat. Isang demonyong general na may pasafir ang unang nagsalita. Sinabi niya na ang pinakamahalagang bagay ay ang paglalaan ng sapat na pondo sa bawat palapag, lalo na sa kanyang teritoryo. Inihayag niya na ang mga adventurer ay palaging pumasa sa kanyang antas, dahil ang lahat ng kagamitan ay luma na. Ang nag-uusap ay nagngangalang Magic Bobby Riba. Kasama niya ang marahas na si King Kong Dululo. Patuloy niyang ibinahagi na ang bawat palapag ay dapat man lang mapabuti ang kanilang pinakamababang checklist. Idinagdag pa niya na gusto niyang manghiram ng ilang engkanto at ilang magagandang figure. Tuwang-tuwa si Magic Bobby Riba habang kinakausap ang Grim Reaper na si Hela. Iminungkahi niya na dapat silang magtulungan, ngunit malinaw na hindi nagustuhan ni Hela ang ideya at tinalikuran lang siya. Sapat na ang sagot niya para matakot agad ang dalawa. Pagkatapos ay sinabihan ng hari ng demonyo si Hela na huwag magalit. Ngunit si Hela ay mayroon pa ring hindi gaanong magandang ugali. Naisip ng opisina na talagang walang kwenta ang pagpupulong na ito, dahil hindi man lang niya makontrol ang sarili niyang mga general ng demonyo. Muling nagsalita si Magic Bobby Riba at kinausap ang isang tinatawag niyang matandang buwaya. Sinabi niya na ang isang ito ay dapat na balikatan ang karagdagang pondo dahil ang kanyang teritoryo ay umaagos sa mga mapagkukunan. Ang matandang buwaya na sinasabi niya ay itong pinangalan ng Capital Crocodile Cage. Ang isang ito ay pinabulaanan na ang kanyang pabrika ay hindi kumikita sa ngayon, kaya hindi siya magbibigay ng anumang pera. Ang sagot nito ay ikinainis ni Riba, na nagsabing baka nagre-rebel lang si Cage sa hari ng demonyo. Pumasok si Troll para pigilan ang kaguluhan. Mula sa pagkawala ng kamay, sinabi niya sa lahat na magkakaroon sila ng pagkakataong magsalita. Kinakabahan pa rin ang hari ng demonyo sa lahat ng kaguluhan. Ang purgatoryong demonyo, si Tobias, ay nagpapanatili ng kanyang kalmadong ekspresyon. May nagsimulang tumawa. Iminungkahi ng boses na ito na alisin na lang nila ang mga unang palapag ng labyrinth upang malutas ang problemang ito. Nagtaka sina Riba at Dulo, sino ang nagsasalita? Sa taas ng chandelier, nakatambay ang blonde demon lady. Nagboluntaryo si Shiva na hayaan siya ng hari ng demonyo na maging responsable sa pagharang sa bayani. Ang isang ito pagkatapos ay bumababa pabalik. Humingi siya ng paumanhin sa lahat dahil sa pagiging huli. Naisip niya na natagalan siya para madisiplina si Pipi. Ang isang ito ay kilala bilang ang mapaglarong mangkukulam na si Fea. Nagsimulang matakot si Dululo nang makita nito si Pipi sa kanyang munting anyo. Si King Kong ay humihiling sa isang tao na alisin ang teddy bear na ito. Alam din ni Riba na talagang sobra-sobra si Pipia. Ipinagpatuloy ng teddy bear ang panggugulo kay Dululo, at pagkaraan ng ilang segundo, nawalan ng malay itong Haring Kong.